Good day guys, ang topic natin ngayon is kung nagbabala ka bang pumasok sa Lalamove using 2000 kg na sasakyan, yung FB or aluminum van. So naisip ko, kasi lately nagre-research na ako sa internet kung makikita nyo, nire-research ko lahat ng pwedeng maging costing kung sakaling kukuha ka ng sasakyan na 2000 kg at gagamitin mo sa Lalamove. So, marami ka mga dapat i-consider. So, yun guys, makikita nyo sa screen na yan. Gumawa ako ng mga dapat natin i-consider kung bago mo umpisahan yung business sa Lalamove na 2000 kg. So, itong ginawa ko to para sa mga driver-operator. So ang na-picture pala natin na vehicle, napusuan ko guys yung JMC JMH na FB. So bakit ko napusuan to? So meron silang promo, nakita ko is 18,000 down payment. Computed as SRP niya na 1.2 million. So dun sa 18,000 na down payment niya, kasama na rin yung mga comprehensive insurance for the first year. Ang monthly niya is 25,000 pesos. So pag-usapan muna natin yung sasakyan na to. Bakit ko siya napili? So naghahanap tayo ng mura. So yung iba kasi medyo mahal na hindi pumapasok sa budget By the way guys, kung bibili nyo pala ng cash to, or ibabank PO nyo, less 200,000 pa yun, no? Yung sasakyan, less 202, so lalabas na ng 198,000. So, tayo naman guys is approve na naman tayo sa bank. Pero for the sake of yung gustong mag-umpisa ng business na maliit lang yung down payment, so, i-compute natin to guys sa 18K down payment and 25,000 monthly. So, nagustuhan ko to guys kasi Isuzu technology siya guys. So, kung anong ginagamit sa mga Isuzu engine na 4JB1, so kalimbawa magka-problema outside kasap, pwede mo ipagawa kahit saan may pyesa. So yun ang kagandahan niya, lahat may pyesa siya, hindi mahirap hanapin. So 2.8, naka CRDI na rin siya, yan, 101 horsepower, 220 Newton meter at 2000 RPM ang maximum torque niya, 5-speed transmission, naka rear wheel drive, gross weight niya is 3,865. So guys, ito sa gross weight niya, considered na to as a heavy vehicle. So dapat ang license mo dyan is SINA. Driver's license mo nasa professional na C category na. So yun nga, 2-tonner siya, fuel capacity is 63, wheelbase is 2,490mm. Brakes are hydraulic. So dito sa brakes, parang mas gusto ko yung yung air May nakita ako yung FAW na Mighty air brake siya. Kaso ang problema, mas mura yun guys Ang problema sa kanya, hindi tinatanggap ng bank for financing. Yung sa bank ko sa suspension, ayan, naka leaf spring, okay, dual shock, acting shock absorbers, may mga molya yan. Ayan guys, yan ang fuel consumption niya. 7 to 9 kilometers within the city. Light traffic, 10 to 12, ayan, within the city rin siya. And sa highway, 13 to 15. So, medyo matipid na rin siya guys. Yan. So, yan yung iba. Yung napupusuan natin guys na 1.2 million is dual aircon yun. Okay, basic. Tapos guys, naka-ano na rin pala to. Power window. Yung dati kasi, dirolyo lang yung iniikot. Oh, yan. Teka, number 3 na tayo. So, yun nga, driver's license natin. Kailangan professional license na code C. Yan, kasi lumagpas na tayo sa 3,500 para hindi tayo magka-problema. So guys, nabasa ko rin to guys ito may tinatawag na light truck ban sa EDSA at Shaw Boulevard. So may time yan guys, pagkakaalam ko EDSA Shaw Boulevard
Bawal ka dumaan dyan sa umaga. 6 a.m. to 10, tapos merong isa 5 p.m. to 10 p.m. So, bawal ka sa EDSA kasi mataas na yung ano mo eh. Weight ng vehicle mo, 3,865 na yung GVW mo. Okay. Yung pala, requirements nila, alam mo, must be 2015 or newer daw. May papasok mo na. Para sa 2000 category, 2000 kg category. Ayan. So, ito yung mga requirements yan. So, kailangan na ayos mo na yung lisensya mo, dadali mo sa Lalamove. May NBI or PNP clearance ka, medical certificate, i-issue ng LTO o RCR ng sasakyan. Kung wala, yung invoice. Okay? LTFRB. So, kailangan may LTFRB na rin tayo. Yan. So, photo daw ng vehicle, front, side, rear. So, yan ang kakailanganan natin. Mag-pass. Okay. So, okay, natakil na natin to, GVW, okay, 15-year rule, okay, natakil na natin yan. Number 6, okay, number 6 na tayo. Okay guys, so sabi rito, may bank certificate ka na at least 50,000. So, ibig sabihin may financial capability ka kung sakaling magkaroon ng problema. Kaya nga, sabi, pay for repairs or insurance. Yan, so yun ang requirements ni ano eh. Pag mag-a-apply ka dito. So yun guys, need mo talaga to. Pag mag-a-apply ka ng LTFRB. So, stenciling, okay. Gagawin na yun sa LTO. Stickers, Lalamove will require to install their large. Okay. Etong ano, pwede ka naman dumirect sa LTFRB, pero pagka magpapa-assist ka sa Lalamove, may nakausap ako doon. Magbabayad ka ng 7,500. Sila na yung may assistance sila, provided na ibibigay mo yung DTI mo, BIR. Di ko alam kung anong iba pang mga inclusive dun eh. Basta 7,500 ang sinisingil nila para magkaroon ka ng PACPC. Yung assistance ni Lalamove. Although mas makakamura ka ng konti kung ikaw maglalakad, pero kung gusto mong hassle-free na, pwede ka rin magpalakad sa Lalamove. 7,500 ang singil nila. Yun nga lang, magpapalagay ka ng sticker. Pero kung may sticker ka naman, babayaran ka nila ng 1,500, alam ko eh. A month. Or advertising. So, ayan nga. So, next tayo, 7. License. So, yun na nga. Nasabi ko kanina, Code C dapat ang license natin. Okay. Weight limit rule. Ito na nga rin, yung kanina. Kasi 3,000 yung 500, parang pwede ka sa B2 eh. N1 category. Okay, or less, pwede yung lisensyang B2. Pero pag above 3,500 na, sina. Ewan ko kung ano, may nakausap ako dun. Sabi nila, pinababaan daw nila sa 3,500 yung sa lalagay sa registration. Pero guys, tayo dito sa vlog natin, walang hocus-pocus yung binablog ko sa inyo. Yung legal lang talaga, yung talagang dapat lang gawin. Ngayon, nasa sa inyo yan. Kung anong style nyo. Pero yung sa akin guys, yung mga tipong, yung normal talaga na legal lahat. From tax, sinama na natin dito kung magkano yung babayaran natin. Kasi nire-required tayo ni LTFRB ng BIR. So, automatic yan guys, magbabayad tayo ng tax. So yung sa mga ganyan, pwede nyo lapitan yung mga bookkeeper dyan eh. So yung iba, sumisigil sila dyan ng 2,000 a month, retainer's fee, 3,000. So mag-inquire na lang kayo. Okay, yan. Sabi B2, 3,500. Okay lang, or 3,500 or less, okay lang. Pero pag 3,501, DL code is C. Pag nahuli ka, may 3,000, pwede pa masuspend. So, ayaw naman natin masuspend. Suspend. Kung yan ang source of income natin. Okay. Check naman natin yung
maintenance cost nito ni JMS. So guys, ito mga ito ni-research na rin natin sa internet to. Yung mga to, nag-search na rin tayo. So, let's say, kasi iba bumibili ng unit, minsan yung iba hindi na tinutuloy sa kasa dahil namamahalan. Pero tayo guys, ang ilalagay natin is yung costing ng kasa. Wala tayong, kumbaga parang, yung normal lang talaga na na gagawin yung hindi mo papagawa sa tabi-tabi. Yung normal process lang talaga. So sabi rito, ang PMS cost, kung 20 times mo is maximum is 180,000. So yan yung mga breakdown niya guys. So sa 100,000 daw guys, kailangan muna magpalit ng gulong, 2 sets. So sa loob ng 100 kilometers, pwedeng umabot ng 60,000 pesos. Ewan ko anong gulong yan. Okay, clutch lining kit, 20,000. So yung gulong pala yan, mahal kasi commercial tires to yung makakapal to guys So brake pads, mga 3 to 4 na palit daw. So abutin ka ng mga 18,000, mga kasa cost to. Battery, isang beses, 100,000. Oh. Okay, siguro magandang klaseng battery to. Wiper, okay. So yun yung mga cost natin guys. Okay guys, part 2 na tayo sa financial insights na. Ito nang inaabangan nyo. So kitaan na, usapang kitaan na tayo. Okay, so 6,000 pesos ang gross natin target per day for 24 days. So ginawa ko siyang 24 no? Hindi natin sinasagad sa 30. Syempre mayroong mga coding. And minsan syempre mayroon din mga tinatawag na tamad day. So yung iba, o kaya may mga bigla ang lakad. So hindi rin natin pupukpok talaga sa purely 30 days or 31 days yung computation natin. Okay guys, kung nag-gross income ka ng 6,000 per day, so meron kang 144,000 a month. Ayan, ito na guys yun So lalamog commission is 28,000. So meron kang net revenue payout na 115,000. So operating expenses natin, less na natin yung gas, 38,000 a month. So yearly, 456,000 yan. Monthly amortization, 25,000. Sa annual natin, 300,000. 8% BIR tax commission, 9,853 monthly, yan ang itatabi mo. So by average,
118,000 ang annual niya, average niya is 9,853 for 12 months. So ito guys, 118,000 yan ang i-remit natin kay BRR annually. Usually mga April 15 yan annual income tax return. Okay, PMS 3.5 a month, magtabi raw. For the maintenance and fund 3.5. So 42,000 ang annual niya. Wear and tear fund 5,000 sa mga tires. Mahalang gulong yan guys, since commercial siya. So total expenses is 81,353. And sa 1 year, 976,240 pesos ang expenses natin. So ito guys 33,000 ang monthly natin na may uwi, take home. Bawas na lahat yan, nakapagtabi ka na ng expenses, nakapagtabi ka na ng lahat para sa wear and tear fund, nabawas mo na yung BIR mo. So, medyo okay na itong 33,000. Sa tingin ko lang, ako driver operator kayo na nag-business. So, kung kukumpare mo na, kung may before na work kayo, tingnan nyo kung nalalapit yan. Edi ayos na to, hawak nyo pa yung oras nyo. So, annual nakita mo, 406,000 ang net income mo. So, malinis na yan guys, bawas na lahat yan. Ayan, so, may mga other na mga gastos, hindi ko na nailagay pa. So, iba dyan kasi may mga nag-upgrade, may mga kung ano-anong kolorete sa sasakyan na nilalagay. Hindi ko na nilagay yung mga ganun guys. So, yan yung malinis nakita ng owner driver ito. So, 406,000. So guys, hindi ko naman actually sinasabi na tama itong computation na to ito lang kasi yung gross amount na nakita ko nasa swap. Kasi 5,000 medyo alanganin So 6,000 based sa mga, kasi nag-trial and error ako guys So kasi bago ko pasukin yung isang bagay, talagang nire-research ko maigi yan. So, for days, actually months ko nang nire-research to So, about the vehicle, bago ko nag-come up sa idea na ito yung sasakyan na medyo okay, nire-research ko yung vehicle, background ng company na yan, kung okay ba, sa mga groups, nagbabasa ako. Yan yung mga naging points ko para mapili itong sasakyan na to. So, parang sinishare ko lang sa inyo yung experience guys na hindi lang para sa akin, sa inyo rin baka makakuha kayo ng idea o baka mas masipag kayo sa idea ko, itong 6,000 na to, mahigitan nyo pa. Kasi yung iba naman guys nakikita ko, natataasan pa yan Pero may nakikita rin ako, may mga araw na hindi rin umaabot sa ganyan, may araw na lalagpas ka dyan. So, safe tayo sa 24 days guys. So, yung 6 days na remaining, 6 or 7 days dyan, bonus nyo na yan guys kung magsisipag kayo. So, sabihin mo pag coding day, kahit makadalawang biyahe lang kayo, malapitan. So, hindi na masama yun. Makatatlo kayo, jackpot na. Yung malapitan lang guys, pag coding kayo. Yan. Tapos, makakatulong din niya. Halimbawa, may mga client kayo na na hindi nadadaan sa Lalamove. Yung, halimbawa, may nakilala kayo sa lugar nyo, may mga hardware, yan. O palengke, magbigay kayo ng calling card, sabihin nyo may services, tracking services kayo, pwede kayo mag-haul ng mga gamit nila. Yung malalapit ba sa lugar nyo na may mga business, pwede nyo offeran sila na sabihin mo direct, tapos pakita mo rin para magkaroon sila ng trust sa'yo, o pakitaan mo rin ng sama mo na government registered ka. So para merong magkakaroon ng trust. Okay.
So tingin nyo okay na yan. Lipat tayo, key insights naman tayo. Financial key insights. So before may ginawa akong vlog sa 1,000 kg. Medyo sa 1,000 kg kasi parang medyo hirap eh. So nasabi ko nga 3,000 kg ang pinaka entry point na talagang okay ang kitaan. Kaya lang syempre sa case ko gusto kong gamitin din yung vehicle as a personal. Siyempre, alam niya naman, nag-ahatid ako sa school. Yan, mga ganyan. Or, kasi meron din kaming lumang rito light truck. Actually, nagda-drive sa amin. Halimbawa, yung sa mga may business kasi kami na may mga dinideliver din na malalaki. So, nagsabi rin yung kung pwede siyang yung driver namin na pwede mag sideline. Sabi ko okay, no problem yun. Basta susundin lang natin yung process ni BIR. Importante si BIR eh. Siyempre kailangan susundin natin lahat ng requirements nun. So okay, punta na tayo sa insights. Ayan guys, So halimbawa, hindi nyo maabot yung 6,000. Ang sabi dito, kung bumabiyahe kayo ng 24 days, ang safe point mo is 3,390. So within 24 days in a month, kung hihina ka, dapat 3,390 na ang pinakamahina mo for the gross. Hindi pa bawas nilalamog yan ha. So yan dapat ang mo. So guys, ito pahabol So pakita ko din sa inyo, may computation tayo ng 26 days. Ayan. So sa dulo na kagad tayo. Sa 26 days, pwede ka mag-take home ng malinis na 39,487. Yan. 6,000 a day gross. So okay na rin yan guys. Okay guys, meron akong suggestion. Pareho sila ng price range din ni FB. Itong aluminum ba ni GMC, GMH din sila, pareho sila, kaya lang aluminum. Ang lowdown nito medyo mataas. May nabasa ako around 98,000 Tapos ang monthly mo is between 21 to 22,000. So kung purely business nyo lang at gagamitin, mas malaki ang kikitain nyo dito. Malaki nga lang ang down payment. Unang-una, sobrang laki ng capacity niya. And pasok na pasok siya sa aluminum van category talaga. So mas, halimbawa, malilesen nyo yung cancel. Kasi minsan sa mga FB, may mga item na hindi talaga nagkakasya dyan So dito, malamang sa malamang talagang pasok lahat. Malilesen nyo yung cancel. Tsaka mas mataas siya ng konti ang rate niya kumpara sa FB. Tsaka pag mga Sunday, Sabado ng gabi, itong madalas binubook para sa mga lipat bahay. Ayan, so standard niya actually yan, tinan mo, parang mas mura Sa auto deal to So chismisin natin guys ang niya, specs niya. Ayan, 2.8. So hindi naman ini-elaborate talaga. So yan, rear wheel 101 horsepower. Okay, pareho rin yung pinakita natin kanina. So safety and security puro wala Driver's airbag, walang ABS, yun lang. Talo siya sa security itong sasakyan na to. Pero anyway, kung mag-iingat ka naman kung talagang mo pang business lang okay, 15 inches, 3 years, okay, halos wala. Eto, luma to, lumang na to. Kasi ayan power windows na yan So technology, walang wala lahat. So anyway,
Kung gusto nyo guys, visit na lang kayo sa sa mga dealership ni JMC. O JMC, minamarket ko na kayo Baka naman, pwede nyo akong gawing agent. De, joke lang. Hopefully nakatulong tong video na to, no? Ito aluminum van. Kung purely business, ulitin ko lang uli. Ayan, commercial vehicle. Okay guys, thank you for watching. So guys, naalala ko, no? Doon sa computation, nakalimutan natin ilagay yung comprehensive insurance. So yung free insurance niya lang pala is for the first year dun sa 18,000 down payment sa first year lang. So susunod second, third, kayo na kukuha ng ano niyan insurance niyan So maganda na lang kayo at least tabi kayo ng 2,200 a month. So dito naglalaro yung price niyan Magtabi kayo ng mga ganun 2,200 per month. So mababawasan yung net take home natin na compute kanina. So yun yung nakita ko, sabi ko bakit parang kulang. Yung pala comprehensive hindi natin nailagay. So yun lang guys, hinabol ko lang, buti hindi ko pa napafinalize yung video.